presensya mo sa oras na ito, Panginoon. Patuloy nga kami naawit at sasamba sa pangalan mo. Hallelujah. Hallelujah, O Diyos. Sinasamba ka namin.
papuri sa Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya tayo ng patuloy na kalakasan, kagalakan upang siya ay ating purihin. Ako po ay lubos na nagpapasalamat doon sa gawain natin kahapon na matagumpay. Congratulations sa mga kananayan, sa mga Kending Girls! Hindi lang talaga pang sport, pang ano pa, pang sayaw pa, biruin mo yan. Meron pang mga nagdidimanda, pero hindi talaga malinaw ang malinaw ang pagdating sa orado malinis Kaya tingnan mo, di ba? Yung mga taga-Southfield, talagang aura mong aura Makita mo talaga na aba. Hindi lang yun Pagkatapos, di ba? Nakapag-ano ka pa? Nakapag-mall pa kami. Aura mong aura na talaga naman napakabuti ng Diyos. May mga pagkakataon na nakapagkayo pa mga kananayan. Kaya purihin talaga ang Panginoon. Ginagamit niya yung mga kananayan para mapapurihan siya. Kaya salamat sa Diyos. Ngayon po, sino po yung nagdaos ng kaarawan at magdadaos? Sino po? Ay, si Kisaya. Meron pa po? Wedding anniversary. Kami next week pa, kaya... Sana all. Okay? Nangyayari ko si Pastor RC para po ipag-pray ang ating celebrant. Wednesday, January 10. Natin ang ating mga kamay kay Kesaya. Tunay na dakilang Diyos na napakasino sa iyong mga anak. Salamat sa buhay ni Kesaya na patuloy na dinadagdagan mo ng taon. Salamat sa kalakasan ng kalusugan, sa katalinuhan na pinagkakaroon mo sa kanya. Pagkatunay na bilang anak mo ay meron kaming mga katalinuhan mo. Katalinuhan na nagmumula sa iyo. Kaya patuloy, Panginoon, ay dinadalangin namin na ang kanyang mga nagigit, ang kanyang mga ang plano mo sa kanyang buhay ay patuloy niyang lalaharan sa araw-araw. Salamat. Salamat na binigyan mo siya ng katalinuhan upang umawi at dalangin namin na ito ay patuloy na ma-harness, patuloy na mapagyaman para sa pagpupuri niya sa iyo. Kaya salamat sa kanyang buhay. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Happy birthday, Isara. Ngayon naman po, tayo po ay dadako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating gawain. Tayo po ay maghanda. Ihanda po natin ang ating isip at puso sa pakikinig ng salita ng Diyos na pagdadala ni Pastor Jeff Taklas. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay.
lingkod ng Diyos, Pastor Jeff Taklas. Nalalakalan ka namin bilang anak ng Diyos. Tanggapin ang binig ito, dahil kami ay sumasang-ayon at naiintindihan ng bawat salita na iyong ipahahayag ngayon. Iniwala kami na ito ang taon ng laging may halin at langis ng oliba na natitira sa inyong pagsisiglan hanggang sa panahon na ang Panginoon ay magpadala ng ulan at muling tutubo ang mga pananim at maraming mga provisyon sa panahon ng pagtatanim ng budil at kayo ay kakain ng puso at mamumuhay ng ligtas sa iyong sariling lupain. Ibigkas namin ang pinakamalaking pagpapala, hindi mapipigilan ng mga himala at mga natatanging patotoo sa iyong buhay, pamilya, simbahan at ministeryo. Shalom. Mangyari nawa lahat ng mga nakasulat dito, pagpalain tayo lahat at ang ministeryo na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen. God bless. 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 Thank you, Father. Pagpalain mo lahat ng nagsigat. Okay, so the Lord, isang taon po tayong hindi nakita. 2024, ngayon 2025 na. Okay, so purihin ng Diyos at meron tayong pinasimulan na theme for man in perfect harmony. Sabihin ay ang imperfect ay yung mga yung mga manampalataya, pero of course ang Diyos ay perfect. Yeah. Okay, so ngayon po natin yung mga talata na nais na ituro sa atin. Okay, sa Ephesians chapter 4, verse 13 to 14. Okay, tayo muli at basahin natin yan, no? Sabay-sabay. Ephesians 4, 13 hanggang 14. Yeah. Okay. Dapat nakita niyo? Wala yung natin. Okay, 13, 14. 1, 2, 3, basa! Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya, pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa kalingan kay Nabi Kristo. Yang sa ngayon, hindi na tayo magiging tulad sa mga batang madaling kapakain ng sariling araw. Sa aling araw, hindi na tayo manliligaw ng mga taong mangangaan ay gagawin tayo sa kapalitan sa pamamagitan ng kanilang kapusuan at pagpilihan. Okay, thank you sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo manalangin. Amang Banal, kami nagpapasalamat sa iyong mga salita na patuloy na bigay sa amin ng guidance, direksyon at patuloy na nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang kami ay lalong lumago hanggang sa aming pananampalataya. Pagpalain mo kami lahat at habang ang salita mo ay aming inuunawa. O Lord, dalangin namin ang banal na Espiritu na malaya na kumilos sa aming buhay. Anumang hadlang sa aming buhay, Panginoon, ay dalangin namin ang paglilinis mo sa aming Espiritu, kaluluwa at katawan. At patuloy namin maranasan ng kalayaan mula sa iyong pagpalang kalooban. Maraming salamat o Diyos sa aming dalangin Ama sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay, so yan, no, sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Efeso, no, na nais niyang ipaunawa, no, at ituro sa kanila ang kahalagahan ng pagkakaisa o harmony, no, sa iglesia.
At yung sinasabi niya dyan, yung paglago, no, ng kaalaman at pananampalataya, no, sa Diyos, na sinasabi niya dyan ay hanggang makarating tayo, no, sa pagkakaisa ng pananampalataya at at pagkakilala, no, sa anak ng Diyos. Then maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So ito talaga, no, yung gusto ni Apostol Paul na marating, no, ng mga taga Ephesus, no, Ephesian believers. And yet, no, kasi ito naman ay absolute message, kaya pwede na applicable to, no, sa atin din, no, yung mga katuruan ito. Na tayo rin ay kailangan din natin makaranas ng paglago, no, sa ating spiritual na buhay at lalong lumalim, no, sa pagkaunawa, no, sa ating Panginoong Kristo. Okay, so yung natin, pinaka-theme o topic ay namagatan po na communal compass. Communal. Yan. Comes from the word common. Yan. Ibig sabihin ay pag-common, di ba, pagkakaisa. O community. Yan. Communal, community. Ibig sabihin ay isang samahan, isang grupo. Actually, kung sa atin ay grupong mananampalataya. Yung compass naman, alam naman natin yung gamit ng compass, no? Kung sa mga sa barko o kaya sa aeroplano ay hindi sila makarating, no, doon sa kanilang destinasyon pag wala silang compass na gagamitin. Kasi ang compass ay STD yan, no? Kahit nikot yung barko, ay yung turo niya doon pa rin. Halimbawa, kung sa south, yung compass, di ba? Ang compass na merong northwest, north, south, east, west. Yan, di ba? Kaya po sinabing north, east, sa gitna banda yun. Ganon yung ano yan. So yung compass kasi naka-align yun doon sa north. Sa north side. Yung, ano ba sa Tagalog yung north? Ilaga is Kanluran. Ilaga ay is. Sige lang. Okay. So, doon sa amin, doon sa barko na inano ko dati, merong compass seater, tawag doon. Lalagyan niya ng i-arrange niya talaga na maging accurate, no, yung compass. I-point niya sa north, no, yung side, at para mag-point siya, lagyan niya ng magnet, no, banda sa tabi o ano para mag-sakto yun. Then pag okay na siya, kahit na umikot yung barko, ang compass ay kung south yung direksyon, doon pa rin yung ano, hindi na maliligaw, no, ang mga navigator. Kaya napakalaga, no, yung compass doon sa mga nag-navigate. So sa atin ay sa spiritual aspect, ganun din, no? Mahalaga rin na naintindihan po natin ang direksyon, no, na pinapagawa ng Diyos, no, sa atin. Yan. So, yun yung ating pinakaano ay unity in faith. Yung direksyon natin, no? At nga dyan, where do I go from here? Yan. Saan tayo magsimula? Kailangan alam natin kung saan tayo magsimula at yung destiny, no, na ating
tingnan natin. Ano nga, every year, no, leads to question, where do I go from here? Or where do I go from where I am today? Yeah. So, minsan na meron tayo lagi natawag na New Year's resolution. Diba? Every year na lang, ganon. No? Pero mayroon natupad, mayroon din naman hindi. Yan. At sabi nga dyan, that is an important question to answer. But as we learn, we were saved into a community which is the church. Yun tayo ay nakakilala sa Panginoon. Una sa lahat, yung iglesia, no, na itinalaga ng Diyos sa bawat lugar o community, no? At ginagamit ng mga miyembro para i-reach out, no, yung iba na wala pang pagkakilala sa Panginoon. So, and then, pag sila po ay nahipo at nakakilala sa Panginoon, they were belong to a community, no? Nakagaya sa atin. So it is also important to know the answer to the question, where do we go from here? Saan ba tayo pupunta? Mula dito. So we are a spiritual family, and God is also giving us a communal direction. So, mayroong pinapagawa sa atin, no? At although mayroong tinatawag na general vision ng organization, ano ba, yung one way, no? Mayroon siyang vision at mission. General po yun, no? Ibig sabihin, pangkalahatan. And yet, no, ay mayroon tayong gaya dito na tawag na local church na pwedeng mayroon tayong specific vision, no, sa community, no? Kasi ang mga churches, no, under one way ay iba't ibang panig ng Pilipinas, at bawat panig, no, ng Pilipinas mayroong kanya-kanyang kultura, no, yung mga tao yan. Mindanao, Visayas, Luzon. So, of course, although naka-invade, no, sa isang vision, pero mayroon tayong specific vision. Ibig sabihin ay to reach out, no, our own community. Yan. So, yun yung gusto nating tingnan, no? So, where do we go from here? So, we are a spiritual family, and God is also giving us a communal direction. So, unity in faith is our goal for our church. Unity in faith. But as we grow in our faith, we don't want to grow apart by not knowing what to believe in and where God is leading us to go as a church. Yan. So, ibig sabihin ay sama-sama, no, tayo na lumago, no, sa pagkaunawa tungkol sa Panginoon. Walang maiwanan. Yan. Kaya minsan mayroong mga medyo mabagal, pero hindi natin pwedeng ano yun, no? Iwanan, kundi talagang alalayan hanggang sa makasabay sa atin. No? Amen? Mahalaga po yun. No? Yun yung mga malasakit, no, ginagawa, no, ng church. Okay, so ito yung objective natin. No? Forward in faith together. Forward in faith together. Our life is a journey
to the destination called heaven. Yan. So, lahat tayo ay ang pinaka-destiny na actually natin, no? Ay sa kaharian ng Diyos, ang kingdom of God. Sa langit, sabi diyan, no? And the only one who can give us the clear direction is no other than our Lord Jesus Christ. That we accepted as our Lord and Savior, we have our own lane. Yan, nakita natin sa picture, may lane na tinatakbuhan tayo, no, bawat isa. At walang agawan ng linya. Takbuhin mo ang pinapatakbo sa iyo. No? Kasi minsan kasi pinapakailaman tayong linya ng iba, kaya nagkakagulo tuloy. No? Binibigyan tayo ng takbuhin, no, na dapat natin takbuhin. At huwag mo nang pakailaman yung linya ng iba. Yan. Nalala ko siya si Peter. Sinabi ng Panginoon, Peter, kasi ang panahon na pagtanda mo ay dadalhin ka kung saan mo ibig. Dadalhin ka na hindi mo ibig. Yan. Ibig sabihin ay mayroong ano sa kanya. Kasi nung bata pa, ay yung anong gusto niya, yung ginagawa. Diba? Yung nagka-edad, parang senior na ngayon, di ba? Mas yung mga younger, ay siya yung nagdidikta sa mga senior na ngayon. So, sabi ni Peter, tanong niya sa Panginoon, ay tungkol kay John, no? Ito namang si John, no? Na laging parang sit-sit sa'yo. Lagi kasi nakasandal no? Ang tawag nga nila dyan kay John ay the beloved apostle, no? Kasi lagi dikit sa Panginoon. Paborito siya ng Lord. Ano naman mangyari sa kanya? Sabi niya, Peter, huwag nang pakialaman, no? Huwag nang pakialaman siya. Ano sa iyo kung manatili siyang buhay, no, hanggang sa aking pagbabalik? No? Wala ka nang pakialam. Pero gawin mo kung ano ang pinapagawa ko sa iyo. Amen. Kaya para huwag tayong, kasi minsan titison, di ba? Dahil pinapakailangan tayo nito Pero gawin lang natin kung ano ang pinapatakbo ni Lord sa atin. Amen? Yan, yun ang magandang natin. So we have our own lane, but we are saved into a community and we are running our race with each other. Okay, so Paul is reminding the Ephesians to grow in faith together and mature enough not to be fast and get sidetracked. Not to be tossed and get sidetracked. Hindi siya ma-disturb, no? Kasi yung pagtakbo kasi, once na mayroong nagpa-disturb ka dyan, yung sa ingay, o sa sigaw, o doon sa ibang tao, di ba? Kapag tumatakbo ka na, nisigaw na mayroong nanglalait, iba naman, pupuri, no? Huwag mong pakialaman na yun, no? Tuloy ka lang, no? Kung ano yung pinapagawa sa iyo. Yan. Tuloy ka lang sa takbuhin mo. Huwag ka ma-sidetrack, kung sabi dito. Maraming bagay, no, sa mundo na ito na magliligaw. Yan. Yan mo, anong slide natin? Magliligaw at maglalayo sa atin, no? Mula sa tamang landas patungo sa kalooban ng Diyos. So, paano, no? How can we stay on track and run straight forward with our fellow believers? So, maraming bagay
sa mundo na ito na magliligaw at maglalayo sa atin. Kaya, tingnan natin, ano ba yung mga bagay na pwedeng maglayo sa atin? Yung malapit lang siya, pero nilalayo tayo. Pwedeng cellphone natin. Cellphone hawak mo, pero pwedeng ilapit ka o pwede kang ilayo sa Diyos. Kasi once na nahumaling ka, no, sa mga games o anumang mga ano dyan, mga sugal, di ba? Maraming ganun eh. Susugal sa online at gamit yung cellphone, although hawak mo, pero naglalayo sa'yo sa Diyos. No? Naging busy tayo, no? At nawala na tayo ng panahon, no, para sa Panginoon. Ano pa, no? Mga bagay na naglalayo sa atin, no? Mula sa Diyos. Yung mga pang-araw-araw natin ginagawa, no? At iba pang mga bagay, no, na hindi naman naayon, no, sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Kaya aware, no, dapat maging aware po tayo, no, doon sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Okay. How we fit forward as a community. Okay. We are pulled forward. Ay, sabi dyan. Yung so how can we fit forward as a community? We are pulled forward. Ibig sabihin ay ano tayo, no? Pasulong, no? Hindi pa atras ng ating takbuhin. Yan. Kailangan nating mabante. Ephesians 4:14, sabi diyan, then we will no longer be immature like children. We will be tossed and blown about by every wind of new teaching. So, binamping niya dito yung mga bata. Kasi mga bata kasi ay madaling tawag doon. Madaling mauto. Madaling malinlang. Kasi nga immature. Kahit na anumang ituro ko dyan, isubo ko dyan, ay maniwala yon kahit mali, kahit itama, o kahit sa ikapahamak nila. Yan. Same way, ganun din. Kung maganda naman ituro, ay yun din, ang tinatanggap nila. So, sabi niya, huwag tayo maging kagaya ng mga bata. Kundi tayo ay lumago. Yan. Sa ating pananampalataya at lumago sa pagkaunawa sa salita ng Diyos. Yung ginagawa natin mga devotion ay bahagi po yan ng paglago na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi nga, kung wala tayong devotion, maliban doon sa ginagawa natin family devotion Wednesday, meron tayo dapat na daily devotion through reading the Word, then tinatawag na ugulayin mo ang salita ng Diyos at hayaan mo mangusap ang Diyos sa iyo sa araw na yun. Yan. So, yun ay bahagi ng paglago. Dahil sabi nga, ang salita ng Diyos ay pagkain. Di ba? Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Kung hindi ka kumakain, magugutom ka. At hindi ka grow. So, hindi ka mag-mature. So, meaning to say, manatiling baby lang tayo. Sabi doon sa Hebrew na sana maging tagapagturo na kayo, pero nanatili pa rin kayong bata, gatas pa rin. O gulay, ang inyong kinakain na supposed to be karni na, ang pagkain nyo. Yan. So, sinasabi nga doon na hindi lumalago.
So sa atin, yung tinuturo dito ni Paul na kailangan nating lumago sa ating buhay Kristiyano. Sabi nga dyan, there will be a lot of hurdles in our lanes. Yan. In our lanes from distractions, failure, broken relationship, sin, discouragement, or even burnout. Maraming mga tawag doon, sa pagtakbo natin ay maraming distractions. Sometimes, we experience failure. Feel tayo, then we become frustrated doon sa mga failure natin. Which is, na pag tingnan mo siya in positive way, yung lahat ng failure natin, it will become our success. Hindihan ba natin? Kasi nga, every success comes from our failure. Kaya, kasi natuto ka, doon sa bawat failure mo, dapat natuto ka, na-aral mo yung mga bagay na mali pa na ito. Dapat i-adjust, ganito, ganon. Alam nyo, yung mga, sa mga